UIC. Ang UIC sa Davao ay tatlo. Ito, UIC University of Immaculate Conception sa may Bonifacio Street. Tapos main building nila ay dun sa may Bangkirohan, University of Immaculate Conception, Bangkirohan branch. Main, tama. Tapos ang kanila mga grade school or high school elementary ay sa Dumanlas, Buhangin. Or GP Laurel, sa likod ng Department of Health. Haltan. Ang Haltan ay isa yan sa mga homegrown na mga fast food dito sa Davao. Same with Mandarin Tea Garden. Kung merong orange brotos sa Cebu, kung merong Mang Inasal sa Bacolod and Iloilo, Mang Inasal sa Iloilo and Bacolod Inasal sa Bacolod, meron din kami sa Davao na Haltan. Haltan. Hindi ko sabihin kasi di kasi kilala Haltan nationwide. Oh. Parang Davao na yata. Tapos Mandarin Tea Garden, I don't know kung kilala din sa nationwide ang Mandarin. Yeah. Hi. Yoin. Hi, G. Kesano. Haltan. Family Mart. So ito na yun si Imrecto. So despite sa pagiging third world country ng Pilipinas, kung sabihin ng ibang mga lahi, Philippines is a third world country. Kasi dati affiliated yan associated. Pag sinabing Philippines, ang nasa isip nila ay slums, mountain of trash sa Smoky Mountain. Kasi yung nababalita ng araw magagawa natin, di ba? Kasi yung napifit ng international media sa buong mundo or ng media sa buong mundo. Talagang yun, mga mountain of trash kung tawagin is Smoky Mountain. Ang mga tao nakatira sa punong kahoy or sa jungle, kumakain ng pagpag. It's happening actually, di ba? Yan nga lang kaya dahilan din sa mga hindi masyadong informed or mga sabihin natin uneducated maraming mga taga-western talaga na mga uneducated, di nila afford na mag-explore sa Davao, di nila afford Davao sa Philippines or sa ibang bansa, di nila afford na mag-adventure kasi nga parang wala silang pera hungerness and cockiness kung tawagin may may narinig akong ganyan somewhere sa western part of the world na hungerness and cockiness wala silang afford, kaya sila laging galit parang kung sino pa yung laging galit sa lugar, for example galit sila sa Pilipinas kasi nga bakit daw nag-i-exist ang mga ganong lugar, mga mahihirap. Hindi nila alam na mas mahirap pala sila kasi wala nga silang hindi nila kayang maglipad-lipad hindi nila kayang bumiyahe through the world, sa buong mundo, mag-iikot-ikot. Kaya wala silang magawa kundi nilamon sila ng sistema ng katangahan na hindi nila alam na may mga maganda palang makikita sa mga lugar na lagi nila napapanood na pangit. So yun tapos na yung natin, yung ating CM Recto na underground cabling system. So dito na tayo ulit next time. Kaya mga sunod na araw malapit na magiging underground cabling na rin yan dyan. Phase 3 Ramon Magsaysay. Basta dito lang tayo para mag-update dyan. Tingnan natin kung gaano siya kaganda compare kay CM Recto, compare kay San Pedro. So Davao City is akala ko dati is siya bali unique siguro sa policies, pero hindi pala not until I discovered Iloilo, not until I explored Iloilo, na hindi lang pala Davao ang safest, hindi lang pala Davao ang organized, hindi lang pala Davao ang mas maganda ang syudad, mas malinis, meron pa palang mas maganda, meron pa palang mas malinis. Huwag kayong magalit mga taga Davao, please naman. Ay bahala kayo dyan, magalit kayo, basta ganito yan, Davao is malinis. Kumbaga kahit pa hindi tayo pasok sa top 3 na the most neat and clean city sa buong Pilipinas, kasi ang naipasok doon ay Iloilo, Baguio and San Carlos City ba yun? O tama, San Carlos City,
ng Negros. Tapos Baguio City in the Iloilo City. So wala ang Davao City, wala ang Marikina City na yun talaga yung pinaka-notaryo o noted or notable na pag sinabing malinis na syudad organized. So Davao and Marikina. Pero saan ngayon si Marikina at Davao? So baka number 4 and number 5. So ibig sabihin gagawa ko ng top 10 na most neat and clean city. So pasok tayo sa top 10 ang Davao City. Pasok ko yun. Kung gagawa ko ng sarili kong ratings. Kahit nga siguro top 5. Top 5 na lang. Sige. Yun na. Ang Baguio ano ko yan. Lagay ko yun sa number 5. Number 1 si Iloilo. Number 2 si hindi ko masabi si San Carlos City kasi di ko napantahan. Pero sige. Since nasa number 2 na siya, ilagay ko siya sa number 2. Tapos ito naman si Baguio City. Napuntahan ko siya para sa akin mas feeling ko mas malinis. Oo, mas malinis din kasi talaga makikita niya naman sa mga vlog ko dyan kung gusto mong panoorin, di ba? Kahit pa nasa mga kasulok-sulukan na talaga malinis din si Baguio City. Wait lang. So I'm referring into traffic din, I mean sa air pollution. So kung air pollution pag-uusapan parang patas sa parang sige. Game na ako doon, number 3 na nga si Baguio. Hindi ko na siya agawan ng pwesto para ilagay si Davao. So Davao City is number 4. Hindi, number 5 na lang. Tapos number 5, wait lang ha. Hindi, maamoy mababaho ang kanal din sa Marikina. Flowing, pero still mabaho. Kasi, alam mo naman, Metro Manila, no? Mabaho naman siguro ang kanal sa Davao. Actually, hindi amoy burak ang kanal ng Davao, no? Tsaka flowing din. So, parang nahihirapan akong mag-desisyon kung saan ko, sino ang ilalagay ko sa 4th and 5th place. Kung si Davao ba or si Marikina. Sige, Davao na lang, no? Davao. I'll go for Davao. So number 1 Iloilo, number 2 is San Carlos City, pero wala akong comment dyan kasi di ko pa napuntahan. Pero syempre, lalagarihin natin yung buong Negros na yan, Negros Island, no? By the help of Ceres Company. So ngayon, number 1 muna si Iloilo City, tapos number 2 si San Carlos, number 3 si tawag na ito, Baguio. O nga pala, merong nag-comment na maganda daw talaga si San Carlos City. The best daw, super legit daw na malinis. So daw nung pagkasabi ni sir or ma'am commentor sa comment box, parang mas malinis pa siya kumpara kay Iloilo daw. Parang ganun. Parang yung ganun na pagkakaintindi ko So no, what ibig sabihin niyan, the moment na ako'y makapunta kay San Carlos City at makita ko talagang mas malinis siya kumpara kay Iloilo. So Iloilo will be my second, no? In the list na lang, hindi na siya mag number 1 na pinakamalinis. So number 1 San Carlos City, pero ngayon hindi pa muna kasi hindi ko pa nakita yung linis na sinasabi nila kay San Carlos City. Kaya I'll go for Iloilo City as number 1, number 2 si San Carlos, number 3 si Baguio City kasi talagang nausok na yung kanilang himpapawid kasi sobrang dami sasakyan. Summer capital ba naman ng Pilipinas, isa sa may pinakamaraming mga turista, no? Kahit local, kahit mga taga Manila lang, mga Tagalog, taga Pilipinas na yung mga namamasyal sa Baguio, still ang dami pa rin talaga. Walang pinipiling araw, no? Kahit taglamig man yan, tag-init, basta Baguio is Baguio. So number 4 is Davao, number 5 na si Marikina City. Yan lang. So sa mga taga Davao dyan na pwedeng magtaas ang kilay sa akin, pwedeng magalit, mainis, I respect your rights, no? Kumbaga parang karapatan niya yan na magalit sa akin kasi bakit ko inilagay si Iloilo over Davao City pagdating sa kalinisan at ganda, no? Basta Davao City maganda rin siya, Mount Apo basta maganda, lahat ng lugar may kanya-kanyang assets and beauties talaga yan, no? Na may pagmamalapit. Hindi lang sila sila yung magiging proud kundi tayo buong Pilipinas. For example, Cebu, di ba? Yung parang grabe, soar high talaga sa Cebu. Hindi mo talaga akalain na outside Manila meron kang makikita ganun kaganda ng mga skylines, ganun kaganda ng mga business districts in mga business parks, di ba? So makikita mo pala kay Cebu. Siyempre, sabihin nila pag mga Cebuano, pag mga Bisaya, di ba? Mga katulong, pag sinabi mga Bisaya, mga helper, mga dudong, mga inday. Pag sinabi mga Bisaya, mga taga-probinsya, mga taga-bukit, taga-bundok, mga ganun, di ba? Mga taga-prumdi, mga prumdi. Oo. Not until makapunta ka ng Cebu City. Not until makapunta ka ng Iloilo. Not until makapunta ka ng Davao City, di ba?
So doon mo makikita in Mandawi talagang wala. Parang masasampal ang mga taga Luzon na nangungutya, mga Bisaya. Seryoso, tunay. Para silang masasampal sila sa kanilang makikita. Para slap to the face. Ganda pala ng Cebu, ganda pala ng Visayas, ganda pala ng mga lugar sa mga Bisaya at Mindanao. Sa Mindanao wala naman masyadong komento ang mga Tagalog. Ang lang talaga sa Mindanao, mga terorista, mga kriminal, mga rebelde, yun ang yun lang naman talaga ang mga bansag dira sa Davao or sa Mindanao, actually sa Mindanao, no. So kasama na Davao diyan siyempre. Sa Mindanao tayo, wala tayong hindi tayo exempted sa mga panghusga, no, pang generalized prejudice, mga ganun, no. So sa Mindanao Island, so kasama ang Davao City. In fact, ang Davao City, pag itong mga gobyerno ng southern part of the world, hindi pala southern, mga western countries, for example Europe, UK, gano'n, no? Ang UK talagang meron silang warning device, meron silang paalala sa kanilang mga citizens na huwag mag-travel maganda mag-travel sa Philippines except Mindanao Island. So siyempre, asan ba napaloob ang Davao City? So Mindanao. So kasama Mindanao sa red hotspot or red warning or red alert. Ganun. So yun na bali, marami tayong napag-usapan habang nasa front tayo ni Kuya ni Route 4, no? Na Hello Kitty ang kanyang jeep. Ang gara tignan, kulay pink. Siguro asawa niya mahilig sa Hello Kitty o yung kanyang anak. Bayad ko yun. Okay, malapit tayo sa Landers, Fairlanes. So yun napag-usapan natin, third world country. Mahirap, walang makain. Pag sinabing Philippines, nakatira sa punong kahoy, nakatira sa trash of mountains, parang ganon. Kumakain ng pagpag, although it's happening but still hindi siya in general. May mga ilan lang. Punta ka ng Metro Manila, like BGC, mga business district. But anyway, hindi naman natin yan pinagmamayabang. Netflix lang na Philippines is a thriving country. Philippines is a developing country. Very competitive. Yun nga lang, poor mindset karamihan din sa mga Pilipino. Poor mindset like, yun lang, parang umaasa sa pagiging resiliency. Sorry naman dyan, mga nanonood dyan ng mga baka okay yung resiliency, pero mas maganda talaga yung hindi papayag lang ba tayo lagi na resilience na lang tayo lagi, resiliency na lang, diba? Parang level up din Philippines, no? Gawa rin tayo ng mga proyekto, mga assets talagang mapapakinabangan na pang world class din ang datingan, yung hindi tayo mapag-iwanan ba, hindi naman dahil sa yung ayaw natin magpaiwan na parang kapitbahay nating mga marites lang, diba, na kung anong meron sa kabilang bahay dapat meron din sila kahit hindi kaya, yung mga ganun, diba? So dito sa Pilipinas, kaya natin yan. Ang dami, napakayaman ng Pilipinas, grabe. Kompletos Ricardo sa tayo dito. Parang ang wala lang pala sa Pilipinas ay ang snow. Parang yun lang. Ang wala. So kaya natin yan sa Pilipinas. Kung tayo laging yung okay lang, okay na yan, yung parang okay naman maging kontento. Maganda nga yun kasi kontento, you can find your happiness kapag content ka, contentment, parang ganun, mas happy ka. Pero kung kontento ka na lang sa yung basta. So Philippines is a developing country in a thriving country. We are no longer a third world country and never been a third world country. Yun lang talaga ang sabi daw ng mga taga-western countries sa taga-Southeast Asia. Kasi gusto nila na sila yung first world country lagi. Parang para mas angat daw sila kunyari. Kaya sila yung gumagawa ng ganong bansag, third world country. Pero di talaga yan nag-i-exist. Ano pa ba yung gawin natin? Baba na tayo. So that's all for this video. Ano masasabi nyo? Let me know in the comment box. Wala lang, healthy conversation. Mga taga Davao, wag magalit if I put Iloilo over Davao when it comes to cleanliness.